Kahit lahat ng mabuti, kabutihan ang gawin mo. Kahit lahat ng pananampalatayang dapat magawa ay magawa mo na. Hindi sapat yun. Basahin natin ang unang Korinto 13:2. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na anupat mapalipat ko ang mga bundok, datapwat wala akong pag-ibig ay wala akong kabuluhan. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig ay walang pakikinabangin sa akin. Mababaliwala lahat ng gagawin mong kabutihan pagka wala kang kasamang pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos. Ang sabi nga ng Panginoong Hesukristo, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos, 22:37, kapatid na Daniel. At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Pinakadakilang utos yung pag-ibig sa Diyos. Kaya sabi ni Pablo, kahit meron na ako ng lahat ng pananampalataya, kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Kahit ibigay ko lahat ng tinatangkili ko, pati lahat ng laman ng bulsa mo, ipamigay mo sa kapwa, sa mahihirap, gumawa ka ng kabutihan, kung mawawala yung pag-ibig sa Diyos, mawawala ng kabuluhan. So yung sa tanong mo, sapat na ba yung paggawa ng mabuti, mabuting mamamayan, mabuting ama, mabuting manggagawa, mabuting worker, mabuting laborer, tapos wala kang pananampalataya, wala kang pag-ibig, ay hindi sapat yon, kapatid. Merong tatlong kahilingan ang kaligtasan. Basahin natin ang 13:13 ng unang Korinto. Datapwat ngayoy nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ito yan pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Walang pananampalataya, hindi ka magiging kalugod-lugod sa Diyos. Basahin natin ang 11:6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Kung walang pananampalataya, hindi makakalugod sa Diyos. Di kailangan may pananampalataya. Kung walang pag-ibig, mawawalan ng kabuluhan pati pananampalataya. Kailangan may pag-ibig. Kailangan din may pag-asa. Kasi pag may pag-asa, nagpapatuloy ka. Pag nawala yung pag-asa, wala na, desperado ka na, hindi ka na magpapatuloy. Tres ng unang Juan. At sino mang mayroon ng pag-asang ito sa Kanya ay naglilinis sa Kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Kailangan may pag-asa. Kaya pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, yun ang sapat, kapatid. At kasama na ron sa pag-ibig sa Diyos, yung pagsunod sa Kanya, yung pagtalima sa Kanyang utos. Kung sinabi niya na pumasok ka sa kapatiran, umanib ka sa iglesia, kasama sa utos yon. Kung may pag-ibig ka sa Diyos, gagawin mo rin yon. Nasa 12 yun ng Roma, versikulo 9. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Yung pag-ibig, pagka nasa sayo yon, ay hindi ka sasali sa masama, sasama ka sa mabuti. Hahanapin mo yung mabuting samahan, sasanib ka ron. Samahan mo talaga yung mabuti. So, yung tanong mo, sapat na ba yung paggawa ng mabuti? Hindi sapat yun. May mga iba pang kinakailangan para maging sapat ang ating gagawin sa Diyos, yung pananampalataya, yung pag-asa, at yung pag-ibig.